So dapat talaga alam natin yung ating ginagawa para hindi tayo magkamali. At kung magkamali man tayo ay next time may tama na natin. Hello mga kabitsin, meron tayong order ngayon, Sunday. Meron tayong order na 60 pieces. So alas 11 yung delivery time, so dapat ay maluto na natin siya ng 10:30. So ito po 60 pieces na marinated chicken. Ito po ay may timpla na ha. Yung ating nilagay na pang wet mixture, ito yung ating breading mix ito. Yan. Naglagay lang ako ng cold water. At pagkatapos nalo-halo natin sa ating breading mix. Yung ating breading mix ay third class na harina at cornstarch. So ang ratio po ng ating breading mix ay 1 kilo na third class na harina at 14 tablespoon na cornstarch. At maglagay kayo ng panimpla na 1 tablespoon. Yung ating panimpla ay komposisyon niya po ay bitchin, ginisa mix, curry powder, garlic powder at paminta. Yun yung ating wheat mixture oh. Yan. Ganyan lang yung ating tamang lapot at kapal ng ating wheat mixture. Ayan. So ito mga kabitsin, ang ating breading mix no. Ito po ay third class na harina at meron siyang cornstarch. So mag-ingat po tayo sa ating binibiling mga harina kasi po madalas ay pangit din yung resulta kahit third class siya. Tulad nito, ito yung nabili ko na pangit yung texture mga kabitsin. At binago ko ang formula natin dito. Iwan ko lang kung maging flaky yung texture niya ngayon kasi nagdagdag ako ng cornstarch. Bali sa 1 kilo na harina, sa ito na klase na harina, pangit kasi ito eh. Pagka naluto siya ay hindi siya crispy. Nabubuo lang yung kanyang texture. So ang ginawa ko, imbis na masayang, ay in-improvise ko siya. Nagdagdag ako ng cornstarch at sana ay maging okay yung ating luto ngayon. Pero yung ating pa ring lasa sa ating manok, ganun pa rin, masarap pa rin. Pangit lang yung texture dahil sa ating nabiling harina. Hindi naman pwede na itapon ko yun, so dapat natin i-consume. So ito na. Ito po ang ating dry breading. At ngayon, ito yung ating wheat mixture. Ito po ay ating i-budbud sa ating dry breading bago prituhin. For example, ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito yung gamit kong gloves ay para sa ating basa sa ating wheat mixture. So ayan, tinanggal ko siya. Ang ating gamiting gloves ay bago or tuyo dapat sa dry breeding para po hindi dumikit yung ating mga harina sa ating kamay at hindi matanggal sa ating manok ang harina. So ganito lang po ang tamang pag-coat ng manok na hindi niya kadikit yung harina sa kamay mo. Ay dapat yung hawakan mo muna ay yung ating harina. Huwag kayo humawak diretso sa manok ha. Yung iba kasi diretso lamas na. Ganyan. Tapos yung kamay nila sobrang dami na ng harina. So ang tendency nun, ang mangyayari nun ay yung ating coatings ng manok ay malilipat sa ating kamay kasi nga marami ng harina yung ating kamay na ginagamit or yung ating gloves. Kaya pangit yung texture. Yan o. Ganito tayo mag-coat ng manok mga kabitsin. Para maiwasan natin na dumikit yung harina sa ating kamay. Yan lang. Tapos tamang lamas-lamas lang mga kabitsin no. Ayan. Ayan. Pagkatapos natin lamas-lamasin mga kabitsin, atin itong ipagpag. Ano? Yan. Pagpag mga kabitsin para maganda yung texture niya. Pero kahit na ganito yung ginagawa mo, kung pangit yung harina mo, ay pangit talaga yung texture. Iwan ko lang. Ito lang ang mga bitsin kasi binago ko ang formula nito eh.
Naglagay ako ng, ang ginawa ko bali, 40% na cornstarch at 60% na harina. Sana ay maging okay yung ating fried chicken nito mga bitchin. Ito ay order ng ating suki na si Ma'am Lalay. At ipapadeliver to ngayon ng alas 11 ng tanghali. Yan. So yung salang ko po ay 20 pieces. So magdagdag pa tayo ng 10. Tingnan nyo oh. Ang ginamit ko na gloves ay yung pangbasa lang. Nakabukod yung pangbasa at pangtuyo. Para hindi magdikit-dikit yung harina sa ating kamay. Hindi malipat yung harina sa ating kamay na imbis sa manok ay sa gloves natin na pupunta. Ayan o. Tapos coat. Yan. Tabunan nyo ng harina mga kabitsin bago nyo lamas-lamasin. Ganyan. Ito ako mag-coat. Ito din yung tinuturo ko sa aking mga taga-tinda. Ito mga kabitsin, napakasimple lang. Sana ay masundan nyo, no? Lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang sa negosyong ito. Gusto ko lang pong i-share yung aking nalalaman para ma-inspire naman kayo mag-negosyo ng fried chicken. Nakatulong sa inyo. Meron na kayong pangkabuhayan. Ito yung ating sasalang ngayon, 20 pieces. Yan. So ito yung ating mantika. Ayan po ay use oil na. Pero hindi pa po yan malabo. Bali goods na goods po yan. Pag testing ng mantika na okay na siya, ganyan po. Kumuha ka ng butil tapos talsikan mo, kung kumukulo na siya ay pwede na yan. So tara, sample. Yun, okay na yan mga kabitsin. Yung ganyang bulwak ay goods na yan. Pero mas maigi, gumamit kayo ng temperature gun kung meron kayo. Pero sa akin ay okay na ito. Tingnan natin mga kabitsin kung ano yung resulta ng ating ginawang formula sa pangit na harina. Yung atin palang harina na nabili ay Gold Star. Hindi ko po sinisiraan yung Gold Star na brand ha. Bali, siguro sa ibang luto ay maganda siya, for example sa pag-bake. Pero sa negosyo ng fried chicken ay hindi siya bagay sa ating formula. May mga bagay din talaga na harina para sa ating negosyo mga kabitsin. So huwag tayo basta-basta bumili lang ng mga harina at akala natin ay okay lang. You know, bulok na bulok yung ating mantika mga kabitsin. No? Ibig sabihin yan ay sakto yung init niya. So after 3 minutes mga kabitsin, 2 to 3 minutes ay dapat natin siyang haluin. Yan. Para hindi magdikit-dikit yung manok at hindi masunog sa ilalim. So after 3 minutes nga na paghihintay mga kabitsin, ay atin itong haluin. Yan, ganyan. So halukayin. Uy, parang maganda-ganda yung ating ginawang adjustment sa ating breading mix ah. Tingnan nyo. Pero ay hindi pa rin mga kabitsin, kulang pa rin talaga. Pangit talaga yung kanyang texture, unlike sa isa kong gamit na harina ay mas flaky siya. Ito ay hindi siya nagmumukhang flaky. Parang namumuo lang siya mga kabitsin. Pero ganoon pa man ay okay lang yan kasi yung ating namang fried chicken ay masarap pa rin to. Kahit pa medyo iba yung kanyang texture, yung desired natin na gustong texture ay hindi natin nakuha. Subalit yung ating namang panglasa dito ay goods na goods pa rin. So hindi po talaga mabago yung ating harina, ay talagang pangit yung kanyang texture. So yun mga kabitsin. Ang cooking time nito mga kabitsin, 10 minutes. Luto na ito mga kabitsin. Pantayin na lang natin, no? 10 minutes. Luto na mga kabitsin ang ating fried chicken, no? Tignan nyo ang kanyang resulta, oh. Yun, no?
hindi siya lumalabas yung kanyang pagka-flaky. Dahil yan sa ating harina. Yan. Kahit anong retoke ko o adjustment ko ay ganoon pa rin. So iwasan niyo po yung ganitong harina. Kasi matigas siya sa breeding. Kunat. Yan. So atin tong pangalawang salang. Dapat mga kabitsin, no, hindi matingga yung ating mantika habang malakas yung apoy. So dapat pagkahango natin sa ating unang salang ay meron tayong kasunod na salang para hindi masunog yung ating mantika. Kasi po may mga breeding na naiiwan sa ating mantika, tapos pag wala kayong sinalang ay ang maluluto po yung ating harina na inaiwan o yung ating mga breeding na naiwan. So mabilis po yun nakakasunog yung ating mantika, no? So dapat talaga alam natin yung ating ginagawa para hindi tayo magkamali. At kung magkamali man tayo ay next time may tama na natin. 20 lang po yan, 20 pieces na salang. So ito po yung ating fried chicken. Yan. Pangit po ng kanyang itsura. Para sa akin lang hindi ko gusto yung kanyang texture. Yan. Kahit meron na siyang dagdag na cornstarch ay wala pa rin nangyari. Ganoon pa rin. Ganyan lang siya, buo-buo lang. So ganoon pa man po ay masarap pa rin yan, siyempre. Masarap pa rin natin yung fried chicken.